Good evening mga ka-farm lahat. Ayan, so another day, another property for sale po tayo. Ayan, so matagal tayo. Ito na yung property for sale natin mga ka-farm lahat. So napakaganda po nito. Ayan, so along Barangay Road to na merang frontage na nasa 100 meters more or less ano. So bali ito yung starting ng property natin based sa may-ari. So ang pagitan nila is itong creek na to. Platted po ito 100% mga ka-farm lot. Flatland po ito. Ayan, so napakaganda ng property natin ngayon. And ayan, so new ganito mga ka-farm lot. Ayan, and namumunga na po ito ano, kaya meron nang nag-generate ng income dito sa property mo. And may puno rin po ito ng kawayan sa loob. Ayan, kung plano magtayo ng kubo, kung plano magtayo ng kubo, rest house, ayan. So tamang-tama itong mga ka-farm lot. Ayan, so napakaganda po ng property natin. Pasok ang 4 wheels, ayan. So kung mapapansin nyo, mababa po yung service natin, pero pasok sa property, ano. So, and ang good thing dito, may kasama na po itong source of water, ano. So ito yung deep well mga ka-farm lot. Ayan. So kasama na po yun sa bentahan, and may access na rin po ng kuryente sa area. Great. So ito mga ka-farm lot, pwede nyo itong i-develop na mini fish pond. Ayan. So lalagyan lang natin ng tubig yan. Pwede nyo lagyan ng tilapia to, ano. Ayan, itong portion na to. Ayan, so ito po ay old rice land, ano? So pwede nyo i-develop na mini fish pond. Ayan, napakaganda, platted. So panalo ito mga ka-farm lot. Ayan. So mga ka-farm lot natin dyan na matagal na naghahanap ng farm lot. Ayan, so tamang-tama po ito. So ito po yung old sapa na sa ngayon wala siyang tubig kasi yan nga dahil tag-init ngayon, pero pag maulan nagkakatubig daw po ito, ano. Kaya na yan, may kawain sa gitna. Napakaganda. Good evening mga ka-farm lahat. Ayan, so another day, another property for sale po tayo. Ayan, so matagal tayong nawala mga ka-farm lahat, ano. Ayan, so mga ka-farm lot natin dyan na nagpa-follow up sa akin kung meron tayong available lot. So good news, so meron po tayong available property ngayon, ano. So ang size po ng property natin ngayon is 1.8 hectares. So ang location po nito is Agkawayan, Quezon. Ayan. So bali Barangay Road yan mga ka-farm lot. Ayan, so as you can see, hindi pa siya full cemented, ano, pero ang status po ng road dito is portion na may cemented, may rough road. Pero ang good thing dun sa dinaraanan ko, ano, from National Highway, so may mga portion siya na cemented na maliit na yung portion na rough road. And aside dyan, ang good thing naman dito, kahit rough road siya, so matigas naman yung barangay road niya, ano. Ayan, hindi siya risk na baka mabalahura yung gulong mo kasi may tambak po ito na buhangin. Ayan, so matigas siya, no. And bali dito tayo sa starting ng property mga ka-farm land. So ito naman po is hindi na liblib kasi nga may mga kapitbahay ka na rin. Kung mapapansin nyo mga ka-farm land, so ang bahay dito is may mga pagitan, ano, kasi uso dito kung sino yung may-ari ng lupa, siya lang yung nakatira, ano. So ayan, ito na yung property for sale natin mga ka-farm land. So napakaganda po nito. Ayan, so along Barangay Road to na merang frontage na nasa 100 meters more or less, ano. So bali ito yung starting ng property natin based sa may-ari. So ang pagitan nila is itong creek na to. Ayan, so may creek po dito. Bali ito na yung property. Ayan, so as you can see, platted po ito 100% mga ka-farm lot. Flatland po ito. Ayan, so napakaganda ng property natin ngayon. And ayan, so new ganito mga ka-farm lot. Ayan, and namumunga na po ito, ano, kaya meron nang nag-generate ng income dito sa property mo. And may puno rin po ito ng kawayan sa loob. Ayan, kung plano magtayo ng kubo, kung plano magtayo ng kubo, rest house, ayan. So tamang-tama itong mga ka-farm lot. Ayan, so napakaganda po ng property natin. Pasok ang 4 wheels, ayan. So kung mapapansin nyo, mababa po yung service natin, pero pasok sa property, ano. So okay naman po ang daan dito. And ang good thing dyan, may mga nadaanan po ako na sinesemento na, ano. So malaking development yan mga ka-farm lot.
And yung likod po nito is may purpose bypass road, ano. So yan po is ongoing construction na development. So ginagawa na yung bypass road niya and daraan po yun sa likod ng lot pero hindi karatig ng lot natin, ano. So malapit lang doon sa likod ng property. Ayan. Napakaganda. And papasukin natin yung loob niya. Ayan, so highlight muna natin tong labas. Ayan, napakaganda nito mga ka-farm lot. So mga ka-farm lot natin dyan, naghahanap ng for retirement at the same time investment na rin. So napakaganda po nito. Ang location po nito is Tagkawayan, Quezon, and ang Tagkawayan, Quezon po is isa na sa progressive na lugar kasi meron na diyang McDo, may Jollibee, and napakarami po ng road development dito, ano. Isa na dyan yung bypass road and soon yung TR5 daraan din po yan ng Tagkawayan, ano. So yung Manila Bicol Expressway, so napakalaking development niyan kaya possible soon magtaas po talaga ang price ng property dito, ano. So mapapansin nyo po yan sa zonal value dito na napakataas na, ano. So napakataas na po ng zonal value ngayon ng Tagkawayan, Quezon kasi alam nila dami nga ng development sa area, so nag-upgrade na po ng zonal value ang municipal, ano, ng Tagkawayan, Quezon. And so pasukin natin yung area. Ayan, platted to mga ka-farm lot, so napakaganda ng area natin. Ayan, kung naghahanap ka ng retirement farm, so tamang-tama to kasi pagbaba mo ng sasakyan is property mo na, ano. Ayan, pwede kang mag-alaga dito ng livestock, ng baka, kambing, ayan, so pato, itik, pwede, free-range chicken. So tamang-tama itong mga ka-farm lot. And ang good thing dito, platted yung area natin, ano. Kaya kahit all this na, so tamang-tama dito mga ka-farm lot. Ayan. Napakaganda ng ambience. So ito pong rice field na to is sa karatig na natin, ano. Ayan, so kaka-harvest lang nila. So napakaganda nito if mayroong bagong tanim na palay. So napakaganda po ng ambience dito. Ayan, napakaganda ng property sa likod, oh. Napakalinis. So ito mga ka-farm lot, yan yung boundaries natin, ano. Yung rice field is sa karatig property na. So ito po yung sakop ng property natin. And ayan, so bali meron siya ditong old rice field, ayan, na hindi na nag-ooperate. So ito mga ka-farm lot, pwede nyo itong i-develop na mini fish pond. Ayan, so lalagyan lang natin ng tubig yan. Pwede nyo lagyan ng tilapia to, ano. Ayan, itong portion na to. Ayan, so ito po ay old rice land, ano. So pwede nyo i-develop na mini fish pond. Ayan, napakaganda, platted. So panalo to mga ka-farm lot. Ayan, so mga farm lot natin dyan na matagal na naghahanap ng farm lot, ayan, so tamang-tama po ito. So yung property natin, dala natin, sako pa to, di ba? Oo. Oo, maganda. Ganda ng ambience, oh. Panalo. Ganda ng property nito mga farm lot, wag nyo nang palampasin to. So bibira yung ganitong opportunity na makakita ng ganito kagandang farm lot na along Barangay Road, ano. So panalo to. Ayan, so may puno din siya ng kawayan sa loob ng property kung plano magtayo ng kubo, rest house. So tama-tama itong mga ka-farm lot. Ayan, sa property mo naman gagaling. Ayan, napakaganda ng ambience. And clean title to mga ka-farm lot. Alay bang registered owner. Ayan. Ganda. 1.8 hectare po ito. Kaya pit na pit to kung nagsisimula ka pa lang. So sakto lang to mga ka-farm lot. Ayan, kung nagsisimula ka pa lang bumili ng property. So tamang-tama to. Dala natin yung mga ka-farm lot. So sa po yan ng lot. Yung new na natatanaw nyo. So sa po yan ng property. Ito yung old rice land mga ka-farm lot na pwede mong i-develop na fish pond. Ayan, so mahaba yan. Lalaliman lang natin ng konti. Parang sapa to dati, ano? Wala lang tubig. Pero yung tatagulan, nagkakatubig siya. Ang ganda, oh. Meron siyang curve. Ayan. So ito po yung old sapa na sa ngayon wala siyang tubig kasi yan nga dahil tag-init ngayon. Pero pag maulan, nagkakatubig daw po ito, ano. Kaya na yan, may kawayan sa gitna. Napakaganda. Abot saan pa ba dito yung sa atin? Dala pa ba natin to? Ayan na yung boundary, ano? Oo, ito yung mahogany. Nandiyan yung mahogany, di ba? Ayan, so yan yung boundary ng property. Ayan. So
So sakop natin tong portion na to mga ka-farmlet. Ayan, napakaganda. Panalo to. Ayan. Pasukin ko lang tong kabila. Ayan. So sa bungod mga ka-farmland, yun yung portion na pwede ka magbahay. And ito yung farmland area mo. Ayan, napakaganda. So puno po ito ng puno ng nyog. Napakaganda ng pagkakatanim. Ayan, so sa mga boundaries ng nyog, so pwede mo yan taniman ng grafted fruit, ng lansones, rambutan, so kakao, ayan. So marami tayong pwedeng gawin sa property, ayan, para walang sayang. So napakaganda. Ayan, so yun yung starting ng property mga ka-farmland. So 100 meters po yung frontage ito, Abot diyan sa may mahogany na yan. Ayan. And ang good thing dito, may kasama na po itong source of water, So may deep well na po sa loob ng property. Ayan. So ito yung deep well mga ka-farmland. Ayan. So kasama na po yun sa bentahan and may access na rin po ng kuryente sa area, So may source na rin ng electricity. Ayan, yan. So, bali sakop pa natin itong area na itong mga ka-farmlet. So, dahil may source of water, ayan, so, tamang-tama po ito for livestock, Ayan, pwede kang mag-alaga din ng baka, kambing, free-range chicken. So, marami ka pwedeng gawin mga ka-farmlet. So, napakaganda ng area natin. Ayan, so, panalo itong mga ka-farmlet, platted yung area. So, pwede ka magbahay sa harap. And ang maganda dito, pagbaba mo na sa sasakyan mo, is property na po, Ayan, di ka nakukuha ng right of way. So although may presyo siya mga ka-farmland, pero ayan, so reasonable naman po kasi napakaganda ng area. Napakataas na po ng zonal value dito sa Tagkawayan, So yung price po ng property natin is under value pa rin ng zonal value po dito sa Tagkawayan, Quezon, So dahil below 100 pesos pa po ito per square meter, pero ang zonal value po dito is nagwa 150 pesos na po per square meter yung mga along the road property tulad nito. Ayan, lower price pa rin tayo sa zonal value ng property mga ka-farmland. Ayan. Kaya mura pa din to kung tutuusin,